Isang pelikulang punong-puno ng aral at pag-asa ang nakatakdang magmulat sa ating mga kaisipan. Opisyal nang inilunsad ang Kapatiran. Isang proyektong hindi lamang naglalayong magbigay aliw, kundi magsilbiring gabay at inspirasyon para sa mga kabataan at magulang sa pag-unawa sa mundo ng fraternities at sororities. Tunghayan natin ang balita ni Paul Montibon. Sa ilan ng Mamay Productions, ang pelikulang Kapatiran ay handang magbahagi ng isang kwentong may lalim at makabuluhang mensahe na tatago sa puso ng bawat komunidad. Pinangungunahan ito ni na dating Oriental Mindoro Vice Governor EJ Falcon, kasama ang mga batigang aktor at aktres na sina Cheryl Cruz at Bembol Rocco. Sa halip na katakutan, layo ng pelikula na maging isang eye-opener at educational tool. Bibigyan din ito ang mga positibong aspeto sa pagsali sa samahan, gaya ng pagbuo ng disiplina, leadership training at tunay na diwa ng pagtutulungan at pagkakaisa. Kasabay nito buong tapang ngunit may pagmamahal na tatalakayin ang mga hamon gaya ng hazing at peer pressure upang masiguro ang kaligtasan at kinabukasan ng mga mag-aaral. Pati sa mga parents din, kasi lalo yung mga parents na inaalalayan nila yung mga estudyante nila. So, be responsible din na at the same time, bago pasukin ng isang bagay, dapat alamin muna kung ano yung magiging paparuroon na nila, no? Ano yung magiging advantage nito sa kanila kung sakaling meron man. Otherwise, pag sa tingin nila hindi nakakabuti sa kanila, so nasa sa kanila po yun kung papayagan nila yung mga anak nila na sumali sa ganong fraternities. Laking sinasabi. Kaya po nabuo ang mga movie na to para advocacy film po to para makapaghatid po ng magandang mensahe sa lahat po ng mga pangyayari. So, it is an advocacy film, inspiring movie, lahat po. Yun po ang tinututukan natin ngayon. At saka makatulong tayo hindi lang sa isang sektor, kundi hanggat maaari lahat ng sectors po matulungan natin. Ang mature ng pelikula, ang tapang ng pelikula, at yung ang pinakagusto ko dito ay yung may matututunan yung mga audience na sabi ko nga very eye-opener ito sa lahat, mamumuksan ng mata ng ating mga, siguro kahit mga nanunungkulan. Like for example, napanood to ng mga nanunungkulan, kung for example, yung mga legislator natin, di ba? Pag nakita nila yung pelikula, oops, ito, alam ko namang may mga ginagawa sila, pero malaking tulong ito na mabuksan yung mga mata pa nila na ito yung nangyayari. Ito yung nangyayari sa ganitong yung fraternity, sa mga hazing. So, pwedeng makagawa pa ng maraming batas. Ayon kay EJ Falcon, agad niyang tinanggap ang proyekto dahil sa lakas ng istorya at sa malinaw na mensahe nito tungkol sa responsableng pagpili at paggabay sa kabataan. Maging si Cheryl Cruz ay aminadong malapit sa kanyang puso ang proyekto bilang isang magulang dahil sumasalamin ito sa mahalagang papel ng pamilya sa paghubog ng mga desisyon ng anak. Itong pelikulang ito, I'm so happy na maging parte ng pelikulang ito because it brings awareness. It brings awareness and it educates people for early prevention na rin siguro. No? So kung ikaw, ano mangyayari sa'yo? Let's say pumasok ka dito sa fraternity or sorority, meron namang iba maayos. Pero yung iba, may pagkaabusado. Di ba yung ganon? At hindi natin gusto na pagbabayaran ng buhay ng ating mga mahal sa buhay yung pagpasok nila sa mga grupo na ganito. Para naman sa producer ng pelikula na sinunungan Vice Mayor Marcos Mamay, ikinatuwa niya ang kalalabasan ng proyekto at sinabi niyang patuloy ang kanyang advokasya sa pagtulong sa mga artista at manggagawa sa industriya ng pelikula upang magkaroon ng trabaho at oportunidad. Magsisimula naman ang shooting ng Kapatiran ngayong Pebrero at target ng produksyon na maisama ito sa Manila International Film Festival, isang pelikulang inaasahang magbubukas ng mas malalim na diskusyon, hindi lamang sa sinehan kundi sa loob ng bawat tahanan at paaralan. Plano namin ipasok ito sa Manila International Film Festival sa LA. Apo. So, we are expecting na maganda yung kahinatnan, no? Ng movie na to. Para sa Diyos at sa Pilipinas, kumahal, nag-uulat Paul Montibon, SMNI News.